mga Biblia sa Awit chapter 34. Awit chapter 34 verses 1 hanggang 3. Awit 34 verses 1 hanggang 3. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. At patuloy na itaas natin ang kapangyarihan at dakilang pangalan ng ating Diyos. In verse 2, my soul shall make it boast in the Lord, the humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. At sa umagang ito, sama-sama natin
Jesus. He's so true. Thank you, Jesus. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
kulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsikat ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat lang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan man laging magkakwakas ito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pumipili. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan,
that you are so great, Lord. You are so powerful. You are so marvelous. You are so wonderful. Nothing, Lord, nothing can compare with you. For your greatness, walang sinuman o Diyos makapapantay sa iyong kadakilaan. Lord, Ikaw ang Diyos na dakila na aming pinaglilingkuran. At sa araw na ito, O Diyos, ay patuloy kang gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng iyong mga anak. Sapagkat dakila ka, O Diyos. Patuloy namin inaasahan ang mga dakilang bagay, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia. Thank you, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, na patuloy mong ihahayag sa amin ang iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Continue, Father, to bless us, bless your people, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we bind a stronghold right now in the name of Jesus. Spirit of heaviness, Spirit of kabigatan, lumayas na sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Oh, in Jesus' name. Hallelujah. I'm going to release the anointing of the Holy Spirit. We release the anointing of the Holy Spirit in the midst of your people right now. In Jesus' mighty name. Ang walang gana sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Espiritu ay pinapalayas ka namin. Walang gana sa pakikinig ng salita ng Diyos ay pinapalayas ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang release the anointing of understanding right now. In the name of Jesus, we release the power of your words. In Jesus' name. Hallelujah. Your word, which is able to save our soul. Your word has a power. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, na iyong mga salita sa umagang ito ay makapangyarihan at magmi-minister sa bawat puso na narito ngayon, O Diyos. We thank you, we praise you, Lord. In Jesus' name, everybody says Amen. Let's all be sitting in the presence of the Lord. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Tayo po ba ay pinagpala ng presensya ng Diyos? Amen. Amen. Alam niyo, ang pagkilos ng Panginoong Diyos, yes, God is so powerful. Yes, ang Diyos ay hindi siya nalilimitahan ng anumang sitwasyon ng sinumang tao. Subalit, kinakailangan natin mag-flow doon sa pagkilos ng Diyos. Amen. Kung hindi tayo sasakay, hindi tayo sasama sa pagdaloy ng banal na Espiritu at ang presensya ng Diyos, ay hindi natin ma-experience yung totoong at makapangyarihan na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. So we need to flow to the move, to the presence of the Holy Spirit. Okay. Ayaw po ba'y handa na upang mag-aral ng mga salita ng Diyos? Amen. Praise God. Alam ko po, ng bawat isa sa atin ay handa na po. In Exodus chapter 24, I'm just reading beginning verse 13. Exodus 24 verse 13 hanggang verse 18. Ang sabi po dito, and Moses rose with his assistants Joshua, and Moses went up into the mountain of God, and he said to
the elders, with her for us until we return to you. And behold, Aaron and Hur are with you. Whoever has a dispute, let him go to them. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain, and the glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the 7th day he called to Moses out of the midst of the cloud. Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mountain in the sight of the people of Israel. Moses entered the cloud and went up on the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. Ang Diyos ang siyang mapagpala ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, this is the most important and the most significant chapters in the Old Testament. Itong chapter 24 ng Exodus. Because it gives us a glimpse of what God looks like. At yung what worship should look like. Kung paano ba ang totoong pag-worship natin sa Panginoong Diyos. So today is a great passage because it shows us that we can draw near to the throne of God. Amen? Ulitin ko po, ang passage nito ay masasabi natin na great passage dahil nagpapakita ito sa atin that we can, in fact, draw near to God. Do you agree with me? Amen. Na ang bawat isa sa atin ay makalalapit sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Amen. Now, in this verse, there will be a mountaintop experience for the nobles of Israel. Kasi 17 elders na sila po ay umakyat doon sa bundok ng Diyos at naranasan nila yung presensya, yung gloria, yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. But not too long after this account, itong mga Israelites really messed up and violate the law of the Lord. Hindi po nagtagal na miss up nila at na-violate nila yung kautosan ng Diyos ay yung covenant ng Diyos na dati nila sinelebrate doon po sa taas ng bundok. Now, this section of Exodus is amazing because it tells us that God invite His people for a glorious experience. In verse 1, ang sabi ng Diyos kay Moses, kasama ni Aaron, ni Hur, at saka ni Joshua, at saka ng 70 elders, na come up, umakyat kayo. So it seems that God is inviting His people to experience the glorious, the miraculous presence of God, the glorious presence of God. Amen. 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 So alam niyo, kapag tayo ay bigyan ng paanyaya ng Diyos na maranasan natin ang kanyang glorious presence, ito po ay isang tinatawag na amazing. Amen. Amen. Do you agree with me? Amen. So God is inviting His people for a glorious experience. Now, in chapter 24 ng Exodus, gives us the historical setting for the rest of the book. Itong chapter 24, ito po yung nagbibigay ng historical setting sa nalalabing mga
chapter nitong aklat ng Exodus. In chapter 25 to chapter 31, record the details of the construction of the tabernacle given to Moses while he is on the mountain top. So kung babasahin mo yung chapter 25 hanggang 31, dinidetalye po dito yung tabernakulo na nais ipatayo ng Diyos sa pamamagitan kay Moses. At yung chapter 32 hanggang chapter 34, ito ay nagdodokumento ng mga violation ng bansang Israel sa tinatawag na covenant ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya dito si Moses ay nag-intercede para sa bansang Israel na hindi sila lipulin ng Diyos sa kanyang galit. In chapter 35 to chapter 40, ay makikita natin dito na nagsimula na ang pagtatayo ng tabernakulo ng Diyos sa passage na ito. Now, in relation to our topic, to our anniversary theme about the glorious year, so this morning, I want to share with you is entering into the glorious year. Can you say amen? Our goal is not only to know that this year is a glorious year. Our primary goal is to enter into the glorious year. Amen? Na tayo'y pumasok at maranasan natin ang glorious year ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen? Hallelujah. In verse 18, ang sabi po dito, Moses entered the cloud and went up on the mountain. So Moses entered to the glorious presence of God. Amen. So as Christians, we should not only know that this is a year, this is a glorious year, but we should experience the glorious year. Amen. Hallelujah. Ano ang silbi kung alam natin na ito ay glorious year kung hindi natin maranasan ang glorious year na ito? Ano ang silbi na alam natin na ang may kapangyarihan ang presensya ng Diyos kung hindi natin naranasan ang presensya ng Diyos? Amen? Hallelujah! Ano ang silbi knowing that God is so powerful, He is working miracle God, and yet hindi natin experience ang kanyang kapangyarihan? So we need to experience and enter the glorious year of the Lord. Can you say amen? When we say about the glorious year, a year of feasting in the presence of God. Amen? Yung 70 elders ng Israel, nung sila ay nagpunta doon sa bundok, yung unang ascension nila sa bundok, ay naranasan nila yung glorious ng Panginoong Diyos. The glorious presence of the Lord. At ang kanilang ginawa, nag-feasting sila. Amen? Can you say amen? Kumain at uminom sila noon sa bundok sa presensya ng Diyos. So glorious year is a year of feasting and the presence of the Lord. So dapat itong taon na ito ay mag-feasting tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Dapat ang taon na ito, ang goal natin ay tayo magbabad sa presensya ng Diyos. Tayo magdiwang sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Because this is a year of feasting in the presence of the Lord. Di ba? Noong nakaraang Sunday, nag-feasting tayo, di ba? Kainan tayo, walang humpay kainan hanggang ng hapon, hanggang ng gabi. So, dapat pagdating sa spiritual aspect, dapat mag-feasting tayo sa presensya ng Diyos. Can you say amen? Hallelujah. A year where supernatural become a normal. Amen? A year, pag sinabing glorious year, supernatural become a normal. Amen? Miracle become a normal. Hello? Pag sinabing glorious year, mga kapatid, ay yung supernatural, ay hindi ka na mamamangha, parang normal na lang ginagawa ng Diyos. Amen? Hallelujah! A year of the manifestation of the supernatural. That's a glorious year.
Makikita ng lahat. Amen. Amen. That's a glorious year. And the glorious year is the greatest turn around Amen. for each and every one of us. Amen. So this will be a great turn around for these years. This will be a great turn around for your family. Amen. Amen. Hallelujah. I declare it in the name of Jesus. Hallelujah. Now, the question is, how can we enter to this glorious year? Paano nga ba tayo makakapasok doon sa tinatawag na maluwalhating taon ng ating Panginoong Diyos? Number one, as God commanded to Moses to go up to the mountain, so go up higher to God's mountain. Amen. Amen? Huwag kang mag-isip sa lower part ng iyong buhay. Go up higher, climb higher. Amen? And Moses went up into the mountain, and the cloud covered the mountain. Amen? So go up higher. Can you see that? Amen. Alam nyo, there is something special about climbing mountains. Although ako ay hindi ko ito yun talagang hindi ko yan na-enjoy. Kasi mayroon akong tinatawag na fear of heights. So, pag sinabing mountain climbing, hindi ako hindi much appealing sa akin yun. Ano po? But, there is something pretty special about climbing the mountains. Dahil naranasan ko rin umakyat. Nung ako ay nagpunta ng Palawan, ng Coron, Palawan, ay mayroon po silang tinatawag doon ng pasyalan na tapyas. Yung tapyas na yun po ay bundok. Kaya tinawag siya na tapyas kasi halos mahakit dahil tinamaan ng bomba ng Hapon noong World War II. So, ginawang pasyalan yun. Naglagay doon ng malaking krus sa taas. So, more or less 1,000 steps. Sabi ng mga pastor, akyat tayo doon. Kasi, pag umakyat ka doon, kakaiba yung feeling mo. Pero hindi ako convinced kasi nga, mayroon na akong fear of heights. Dahil yung kanyang hagdanan, doon mismo sa gilid ng tinamaan ng bomba. So, umakyat ako doon. Ang hirap. This work, there is a work involved in climbing the mountain. Kailangan mo mag-exert ng effort, ng lakas. Pag umakyat ka doon sa tinatawag nilang tapyas. At nung narating ko yung tinatawag na tuktok ng tapyas, ng bundok na yon, ay overlooking yung buong Palawan. Pati yung mga karatig ng mga isla, maliliit na mga isla, ay kitang-kita. So, when you are up there, you can raise your arms and feel the victory. Pagdating ko sa atas, sabi ko, yes! Nagawa ko rin. Ang problema ko yung pagbaba. So, tila bagay, mga kapatid at mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na mayroon tayong termino na ginagamit ay mountaintop experience. Amen? Mayroon tayong tinatawag mountaintop experience. Now, there are 3 types of Christians. Mayroon po 3 klase ng mga Kristiyano, ng mga tao. Okay, at tingnan natin kung saan tayo dito. Handa po ba kayo? Tingnan natin kung saan tayo nagbibilong na Kristiyano. Okay, number 1, yung tinatawag na quitters. Talking about going up or climbing up to the mountain, ay mayroong tinatawag na quitters. So, majority of the nation of Israel are quitters. Amen. Even the 70 years
conquerors. Yung first ascension nila, naranasan nila yung presensya ng Diyos. Then yung second ascension, hindi na sila sumama kay Moses. So itong mga quitters na ito yung many excuses. Hello? Amen. Maraming mga dahilan. Maraming mga dahilanan. At kadalasan na ginagawang dahilan is inability. I'm not able. Hello? Amen. Inability. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun. Prayer meeting tayo. Ay, wala akong timing. Yeah? Hello? Doon tayo. Ay, malamig kasi pag madaling araw. Masarap matulog. So, excuses. What else? Fear. Dominating their lives. Yung takot nagdodominate sa kanilang buhay. That's why they quit. Hello? Amen. And you know, all excuses are tantamount to refusal of God's invitation. Lahat, anumang klase na excuses is either ito ay valid, acceptable, pero ang lahat ng ating mga excuses, mga kapatid, at mga minamahal, ay katumbas ito ng pagtanggi natin sa invitation ng Diyos na umakyat doon sa kanyang bundok, sa kanyang presensya. Can you say that? So ito po yung mga unang tao, unang klase ng Kristiyano are quitters. Kaunting problema, quit. Hello? Amen. Kaunting pagsubok, hihinto. May tama ba dyan? Amen. Laging humihinto. Sila po ay tinatawag ng mga quitters. Now, I want you to let you know that if there's something that you want to quit, quit quitting. Amen. Amen. Kung mayroon kang dapat tigilan, ihinto. Tigilan mo na yung lagi mong paghinto. Amen. Hallelujah. Because you will not enter to the glorious year if you always quit. Amen. Lagi kang umihinto. Hindi ka makapapasok sa isang glorious year ng Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Amen? So you stop quitting. Amen. If you want to quit, quit quitting. Amen. Okay? So that's the first type of Christian. The second type is campers. Who are these campers? They settle in their comfortable place. Hello? Amen. Ito yung sinasabi, yes, I have arrived. Sa wakas. Yeah? Sa wakas, narating ko rin. Di ba? So itong mga campers na ito, mga kapatid at mga minamahal, ay they settle and they comfortable. Nakatikim sila ng kaunting tagumpay. Okay na ito, dito na tayo. Amen. Amen. Nakatikim ng kaunting paglago, pwede na ito. Di ba? Nagka-camp na sila doon sa lugar na yon. Can you say amen? Amen. So dapat hindi tayo maging campers. Amen. So ang 70 elders of Israel, the first ascension was for the receiving of the book of the covenant. Yung first ascension nila in verse 1 hanggang verse 9. And receiving the ark of the covenant, the book of the covenant. And then the second ascension is the ratification of the covenant. Pero yung 70 elders, hindi na sumama kay Moses. Nagkampo na sila sa baba. May tawa pa ba dyan? Amen. Hallelujah. Kung sabi mo, I'm not a campers. Huh?
So hindi tayo magkakampo. Amen? Amen. Sa ating present na narating ngayon. Amen. Amen. So the next is what we call the climbers. Ito mga climbers na ito, mga kapatid, ay ang kanilang sinasabi, I'm not arrived yet. That means they keep on climbing to God's best. They did not stop pursuing the best. Amen. Amen. They are not quitters. They are not campers, but they are climbers. Amen. So ito po si Moses at si Joshua. Hindi sila nakontinto sa una nilang karanasan. They wanted more. Amen. Amen. Hallelujah. So climbers say that the obstacles and opportunity. Amen. Alam niyo yung mga climbers, they see the obstacles and opportunity. Amen. Lahat ng mga obstacles sa kanilang buhay ay nakakakita sila ng oportunidad. Amen. Yun po yung mga climbers. Amen. Amen. Climbers see failure, not a dead-end street, but an opportunity to begin again more intelligently. Amen. Yun po yung mga climbers. Can you say amen? Amen. Hindi nila tinitingnan ang kanilang failure ay katapusan na ng kanilang buhay. Bagkus tinitingnan nila ng kanilang failure, ito ay panibagong opportunity para makapagsimula sila o ng panibago ng mayroong karunungan. Amen. Amen. Yun po yung mga climbers. Climbers do not stay on the lower ground, but they climb up to the higher ground, that even the gates of hell shall not prevail against thee. Amen. Amen. Yun po yung mga climbers. Hindi kayang hadlangan ng kahit anumang pagsubok sa buhay. Amen. Hindi kayang hadlangan ng kahit anumang pangangailangan sa buhay. Amen. Ang mga climbers ay hindi nahadlangan sa kanilang emosyon. Amen. Amen. Ang mga climbers ay hindi nahadlangan sa kanilang health challenge. Do you agree with me? Hallelujah. Ako ang aking commitment sa Panginoon. As long na makatayo ako, Lord, gagawin ko ang aking responsibilidad. Amen. May mga time noon na nagpapastor ako sa Sukat Paranaque at dito si Brother Edwin na pagbiyahe ako papuntang Alabang from Pag-asa to Alabang, kung sakay ako ng van, ay minsan nagpo-collapse ako sa loob ng van. Pero ang aking commitment, Lord, basta makatayo lang ako, gagawin ko, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Amen. Kasi I don't want to be a quitters, I don't want to be a campers, but I want to be a climbers. Amen? Gusto ko umakyat sa tuktok ng bundok ng Diyos. Amen. Do you agree with me? Amen. At walang makakadal sa akin. Amen? Amen. Praise God. Climbers knew that the greater things is out there on the top of the mountain Amen. and not on their back. Amen. Amen? Alam nila, yung mga climbers, alam nila, the greater things ay nandoon sa tuktok ng bundok. Wala sa kanilang likuran, nasa taas. Amen. Yun po yung mga climbers. Amen. Amen. Hallelujah. So Jesus did not quit from Gethsemane to the top of the hill of Golgotha. Salamat sa Panginoong Diyos, hindi siya nag-quit. Amen. Doon sa Gethsemane, sabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. Kung pwede, Ama,
alisin mo ang sarong ito sa akin. But he said, not my will, but your will be done. Did not quit. Doon sa krus sa kanyang pinatasan, may mga pagkakataon na siya nag-collapse, bumagsak, pero bumabangon at patuloy na umakyat sa bundok ng Golgotha. Amen. He did not quit. Amen. Papaano kaya kung ating Panginoon Isus ay nag-quit, kung puminto? Nung siya nag-collapse at sinabi niya, saka na natin ituloy. Magpapabipi muna ako, magpapagaling muna ako, saka na natin ituloy. Ano kaya ang buhay natin kung hindi tinuloy ng ating Panginoon Isus? Nasaan kaya tayo? Kaya palang ganda, nasaan kaya ko, Isus, kung wala ka? So he did not quit. Can you say that? Simeon could quit to carry, to help Jesus to carry the cross. But he keep on climbing. Si Simeon, yung taong tumulong kay Jesus, pwede naman ay hindi niya gawin yun. Di ba ba? But he keep on climbing to the top of the hill because he knew that there will be a victory on the top of the hill. Amen. On the top of that hill will bring a forever blessing, joy, peace, deliverance to you, to me, to all of us. He did not quit. Amen. Can you stand up? So Moses went into the midst of the cloud and went up in the mountain. All have given a privilege to climb up. The 70 elders have been given a privilege to climb up to the mountain of the Lord. But the 70 elders and the rest of the people of Israel waited while Moses and Joshua went up. They are campers. Sabi mo, I'm not quitters. I'm not campers. I'm climbers for the Lord. Hallelujah. So all of us have been given a privilege to climb up to the mountain of the Lord, to enter to the glorious year of the Lord. Amen? But it's up to you. Amen? Kung ikaw ay mananatiling leaders, ikaw ay mananatiling campers, or else, ikaw ay isang climbers. Mga kapatid, there is always a place that God has ordained for you. Amen? Ang aking laging belief is that there is always a place that God has ordained for me. Na mayroon talagang lugar na inordain ng Diyos para sa akin. And as you keep climbing on the top of that mountain, out there, you will find an open door to the glorious year. Amen. 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 On the top of the mountain, as you keep on climbing on the top of the mountain na inordain sa iyo ng Diyos, masusumpungan mo na mayroong bukas na pinto para sa iyo. Amen? Can you say amen? O maranasan yung tinatawag na glorious year ng Panginoong Diyos. This year will begin a glorious year to you. Amen? Amen. I declare it in the name of Jesus. Amen. It's gonna be a glorious year to your family. Amen? Praise the Lord. So climbing up higher as far as you can. Amen? Do you agree with me? It's climb up higher. Huwag tayong tumigil sa ibaba. Huwag tayong tumigil sa lower ground. But let us climb up to the higher ground.
Do you agree with me? Amen. So don't quit. Don't come sa iyong munting tagumpay. Amen. Amen? Amen. Huwag kang magkampo sa iyong munting tagumpay. Di po ba? Ano lang yun? Patikit lang yan sa iyo ng Diyos. Do you agree with me? Ang hindi mo alam, mayroong the best na inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Na kapag nagpatuloy ka sa pag-akyat doon sa nilaan sa iyo ng Diyos, doon mo na-experience ang tunay na satisfaction ng iyong buhay. Amen. Amen? Mayroon isang lumang awitin, ewan ko kung alam ng ating mga elders. Yung kanta, I have found that in this wide world, there are many greater people. Yung koro doon, ang sabi, although the heat of the sunshine, although the earth need the rain, although the tears fall from my eyes, I will to do His will. Yeah, do the others me backslide, but myself will do remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. So keep climbing, amen? Go up to the mountain of the Lord. Don't be a quitters. Amen. Don't be a campers, but a climbers for the glory of God. Hallelujah. Praise the Lord. Then the next one is intensify the level of your spirituality. You want to enter to the glorious year? Intensify the level of your spirituality. Meaning, increase the intensity level of your spiritual life. Amen. Iangat natin, itaas natin, become intense or more intensive. Maging matindi pa. Amen? Can you say that? Gawin mas matindi ang ating spiritual life. Gawin ang mas masinsinan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kung nais natin makapasok sa glorious year ng ating sa taong ito, mga kapatid, intensify the level of your spiritual life. Do you agree with me? Amen. Hallelujah. Meaning increase the intensity. Taasan natin yung intensity ng ating, yung level ng ating spiritual na buhay. Bata pa ba dyan? Amen. Hallelujah. What does it mean to increase our intensity, level of our spiritual life? That means that double your passion. Amen. Yan. Dublihin natin yung ating passion sa Panginoong Diyos. Dublihin natin yung ating passion sa paglilingkod sa Diyos. Dublihin natin yung ating passion sa paghamad, sa presensya ng Diyos. Yun po yung pag-intensify ng ating spiritual life. Can you say that? Kung dating passionate ka, dublihin mo sa taong ito. Can you say that? Dahil doon natin mararanasan yung glorious ng Panginoong Diyos. Amen. Kapag naging more na passionate tayo sa paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo yung mga taong passionate sa paglilingkod sa Diyos, lagi yan ang nasa isip niya lagi ang Panginoon. Di po ba? Do you agree with me? Yung nagbibilang ng araw, nagbibilang ng oras. Di ba? Nako, Friday na. Malapit na, mag-Sunday. Yan. Magsisimba na ako, pupunta na ako sa simbahan. Hello? Praise God. Doon ako matutulog pinapasok. Ng Sabado ng Linggo. Excited ako magpuri sa Diyos. Yan po yung pag-intensify. Can you stand that? Praise
Ako nga, Wednesday pa lang, nakaready na yung aking gamit eh. Ayaw ko sa bahay, sa amin. Nandito si Marie. Si Marie, witness to eh. Witness to si Marie. Kami sa bahay, bago mag-Sunday, para na kami mayroong party sa bahay na naghahanda ng mga damit, ang isusuot. Di ba, Marie? We need to intensify our spiritual life. Di ba ba? Paigtingin natin, palakasin natin yung ating spiritual life na lagi tayong excited na maglingkod sa Diyos. Praise the Lord. What else? Double your thirst. Amen? Sabi ng Bible, for I will pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. In Isaiah chapter 44, verse 3, I will pour water on him who is thirsty. Ibubuhos ko yung tubig sa kanya na nauuhaw. Amen? Alam niyo, kung lagi tayo uuhaw sa presensya ng Diyos, hindi ka bibigoyin ng Diyos. Amen. Di ba ba? Kung ang iglesia, kung ang simbahan ay lagi uhaw sa pagpupuri sa Diyos, walang Sunday na hindi ikilos ang banal ng Espiritu. Di ba? Pero kung wala tayong kauhawan sa presensya ng Diyos, mga kapatid at mga minamahal, na kahit anong pagawin paghahanda ng ating mga worship team, hindi natin mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Dahil sabi ng Bible, ibinubuhos niya ang tubig sa mga taong nauuhaw. Malinaw ang sabi ng Isaiah 44 verse 3. Sa kanya binubuhos ng ang tubig, which is signifying the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. Binubuhos niya ang tubig sa mga taong uhaw. Amen. Ang mga taong uhaw lamang nangangailangan ng tubig. Di ba ba? Alam niyo, yung mga taong uhaw, sabi ba, na ang taong uhaw ay nangihina ang katawan. Hello? At talagang naglulong siya ng water. So, idublihin natin yung ating uhaw sa presensya ng Diyos. Can you say amen? Double your thirst. Praise God. Hallelujah. Then, another one is double your commitment. Amen. Dublihin natin ang ating commitment sa ating paglilingkod sa Diyos. Do you agree with me? Again, the word commitment, this is a military term. It means declaring an allegiance. Magdideclare ka ng allegiance sa ating Panginoong Diyos. So if you're committed last year, double it. Amen? Amen. Can you say amen? Amen. Kung ikaw ay committed 5 years ago, dublihin mo yan. Amen. Para makapasok tayo sa tinatawag na glorious year. Amen. Alam niyo ang Panginoong Diyos, committed lang siya sa mayroong 100% commitment sa Kanya. Amen. Huwag kang umasa na magko-commit ang Diyos sa iyo kung hindi ka magko-commit sa Kanya. Amen. Amen. Do you agree with me? Hallelujah. Ako, ganun din yung aking pamatayan ng aking leadership. Pag wala kang commitment, wag umasa na ang church mayroong commitment sa iyo. Yun ang aking pamatayan. So, double your commitment. Do you agree with me? Amen. Hallelujah. Glory. Hindi pa naman kayo galit sa atin.
then double your time. Praise God. Amen. Ito kasi yung marami tayong problema dito eh. Pastor, busy po kasi ako. Di ba? Wala po kasi akong time. Lord, wala po akong time. Wala naman sigurong taong nagtatrabaho ng 24 hours. Mayroon ba? Kung ikaw ay working, ang trabaho, ang maximum is 8 to 10 hours. Di ba? Usually, yung sa minimum is 8 hours. 8 hours, di ba? Kung sabihin natin 12 hours. Hallelujah. Double your time. Then sabi dito ng verse 10, and Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights. Praise God. Noong 6 days, na-cover ng glory yung Mountain Sinai na puno ng gloria yung Mountain Sinai. At pagdating ng 7 days, nagsalita ang Diyos kay Moses. Alam niyo, siguro kahit ako yung maranasan mo yung gloria ng Panginoon, ay naku, itutuloy ko na yun. Di ba ba? So, umabot si Moses ng 40 days and 40 nights in the presence of the Lord. Amen? Sa presensya ng Diyos. So, double your time para sa Panginoong Diyos. Amen? Kung ang oras mo sa pananalangin is 20 minutes, gawin mo 40 minutes. Hello? Kung ang oras mo binibigay sa Panginoong Diyos ay isang oras, doblihin mo. Do you agree with me? Naranasan ni Moses yung glory, yung matinding glory ng Panginoong Diyos dahil nag-spend siya ng 40 days and 40 nights. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. So Moses received an immense amount of information during those 40 days and 40 nights. Hallelujah. So, the next one is double your speed. Nako, bilis-bilisan mo. Amen? In other words, push the accelerator pedal. Yan, yung mga driver, kung gusto mo bumilis, kailangan apakan mo yung accelerator. Di ba? Apakan mo, pigain mo. So we need to push ourselves. Can you say amen? Hallelujah. Huwag ang paglilingkod naman natin sa Panginoong Diyos, hindi pa unahan hindi pa bilisan. Pero sabi ng Bible, mayroon na uuna na nahuli. At mayroon na nahuli na nauuna. At alam niyo po ba, mayroong advantage ng nauang mabilis. Tama po ba? Mayroong advantage ng mabilis. One time, umating kami ng conference sa Comunidad Astrodon. And then, si Franklin, yung anak ni Franklin. Si Franklin Graham, yung anak ni Billy Graham. So, umating kami sa Comunidad Astrodon. Kasama ko yung isang pastor. Tapos, paglabas namin, may nakapila. Nakakbuhan yung mga pastor doon. Meron palang inaabot ng mga number. May mga number. So kami pastor, nagkukwentuhan na kami, yung kasama ko. Pero yung iba takbuhan sila doon. Yung pagdating namin doon sa pila na yun, wala na kaming number na ubusan na kami. Sabi ko, mayroong talaga advantage yung mabilis. Kasi paglabas namin, kalahating sakong bigas yung mga nakakuha ng number, kakalahating sako yung binigay.
ng mga pastor. Kung yun ang napala natin dahil pabagal-bagal tayo. Kapag tayo magpapabagal-bagal, mga kapatid at mga minamahal, yung ibang mga Kristiyano ay nag-feasting na kapasensya ng Diyos dahil nakapasok na sa malawalhating taon ng Panginoong Diyos. Pero ikaw, nasa labas ka pa rin. Nasa bahay ka pa rin. Nasa higaan ka pa rin. Double speed. Amen. Ako ang ugali ko talaga, mabilis ako kumilos. Kahit anong bagay ginagawa, ayaw mo nang mabagal. Kailangan natin i-double yung ating speed sa paglilingkod sa Diyos. And the last one is focus. Pursue a God-focused life. Pursue a God-focused life. Ito po ang ating i-pursue this year. Na ang focus ng buhay natin walang iba kundi ang Diyos. Amen? Can you say amen? Don't focus on the blessing, but focus on the blessing. Amen? Do you agree with me? Hallelujah. So Moses was on the mountain for 40 days. He focused his life on God. Amen. Ang resulta, mga kapatid at mga minamahal, ay glorious. Biro mo, pagbaba ni Moses. Pagbaba ni Moses, ang bansang Israel ay hindi makatingin sa kanya dahil sa liwanag ng kanyang mukha sa kalawalhatian ng Diyos. Amen. Glorious things happen sa life ni Moses dahil siya po ay identify niya yung kanyang spiritual life. Nag-climb siya to the top of the mountain at pinursa niya yung God-focused life. Amen. The result is glorious. Now, if you want to enter the glorious year, gawin natin yung ginawa ni Moses. Amen. I-apply natin yung principle na ating pinag-aaralan sa araw nito. Can you say amen? Hallelujah. Praise the Lord. At ang resulta sa ginawa ni Moses, tabernacle was established in the nation of Israel. Amen. Leaders, if you apply this principle, church will be fully established. Amen. Family for Christ will be fully established if we apply this principle. Amen. Hallelujah. Nakikita natin na establish ang gawain ng Diyos. At kung i-apply mo sa impersonal na buhay, nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na magmiminister sa iyong buhay. Amen? Glorious things will happen. Supernatural will become a normal to you. Amen? Do you agree with me? Amen. Kung supernatural, magiging normal na lang. Yung may sakit at karamdaman, yung may taling na ang buhay, pinag-pray mo, biglang gumaling, naging normal na lang sa'yo. Hello? Amen. Praise God. Lahat ng pinag-pray mo ay nangyayari, ay normal na lang sa'yo. Amen. Yun po yung tinatawag na glorious year. So, start with Him. Amen. If you want to quit with Him. And don't be a climber, a campers, but a climbers for the mountain of God. Amen? Dapat maging climber tayo. Huwag tayong huminto sa pag-akyat hanggang marating natin yung higher ground. For me, I keep on climbing and I keep on moving and climbing until na marating natin yung mountain top. Amen. Hallelujah. At dapat ikaw rin ay hindi ka hito sa climb, sa pag-akyat. Amen. Pag-accelerate ng iyong buhay sa iyong spiritual life hanggat marating mo ang tagumpay ng iyong pamilya. Do you agree with me?
Praise the Lord. Lahat tayo tumayo sa presensya ng Diyos. Oh Jesus, hallelujah. We praise you, Lord. Glory, glory.